Nabiktima ka na ba ng ghosting? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Binabati ko po muna si Charles Garde. Hello sa iyo kapatid. Salamat sa iyong pagsubaybay dito sa ating mga devotions. I hope malaking tulong ito sa iyong paglagong spiritual. Hindi lang sa iyo kundi sa bawat isang naikinig dito po sa ating mga devotions araw-araw. Now, yung topic po natin ay patungkol po kay Jesus. Sino siya? Yung mga titles ni Jesus, mga binabanggit ng Biblia patungkol sa katauhan ng ating Panginoong Jesucristo. So, names and titles of Jesus, yan po ang series natin for the whole month. Ito po ay special seminary edition. Na yung pag-usapan po natin ngayon ay Jesus, the image of the invisible God. The image of the invisible God. So, ang ating Panginoong Jesucristo, siya yung imahe ng Diyos na hindi nakikita. Jesus reveals the God we cannot see. In Him, God's character, power, and glory become visible and understandable. He is not merely a reflection, but the exact representation of God's nature. To know Jesus is to know the Father. His words, actions, and compassion show us what God is truly like and invite us into a restored relationship with Him. Sabi po sa Colossians chapter 1 verse 1 to 15, "The Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation." Si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita, ang panganay sa lahat ng mga nilalang. So sabi po ni Apostol Pablo, kung hindi nyo kilala yung Diyos, hindi nyo pa siya nakikita, of course, pero tandaan nyo, kung gusto nyo makilala yung Diyos na hindi nakikita, tumingin ka kay Kristo. Jesus is the image of the invisible God. Kaya po, ito yung mga katuruan natin ngayong araw. Number 1, Jesus reveals that, tatlo po ito. Number 1, God is not distant, but near and personal. Isipin niyo po, yung Diyos natin, kakaiba sa lahat ng mga Diyos-Diyosa ng unang panahon. Kasi po, yung Diyos natin, invisible. Ayaw niya ng image. Yung tao kasi gusto lagi may nakikita eh. Gusto niya nakikita niya kung sino yung sinasamba niya. Eh yung Diyos natin hindi nakikita. Ito sabi ng Diyos, huwag kayong gagawa ng mga imahe ng Diyos. Sapagkat ako yung Diyos na hindi nakikita, I am an invisible God. Huwag kang gagawa ng graven images. So, yan yung kadahilanan kung bakit yung bayan ng Israel laging natutokso na gumawa ng imahe ng Diyos. Ginagaya nila yung iba't ibang mga bansa na nakapaligid sa kanila na meron silang kanya-kanyang mga Diyos-Diyosan. Diyos-Diyosan ng mga taga-Ehipto, Diyos-Diyosan ng mga taga-Babylonia, Diyos-Diyosan ng mga taga-Assyria, Diyos-Diyosan ng yung Canaanites, nations, marami po yun, Girgashites, Perizzites, Amorites, etc., etc. So, lagi nilang ginagaya ng mga Diyos-Diyosa ng mga karatig bansa. Bakit po? Kasi yung tao, talagang di nila maisip, paano ka makikipagrelasyon sa invisible? Kaya po, napakalaga nung yung Diyos nagkatawang tao. Si Jesus yung image of the invisible God. We don't create our own graven images. Hindi tayo gumagawa ng sarili nating imahe ng Diyos. Bakit? Kasi si Jesus ang imahe ng Diyos. At ang ating Panginoon Jesucristo, nung nagkatawang tao siya, pinakita niya na yung Diyos, He is not distant, hindi siya yung Diyos na malayo, but near. Ang Diyos natin ay malapit at personal. Yung Diyos natin, He's dealing with us in a very personal way. Gusto ng Diyos na makilala ka. Kung nasan ka man ngayon, no? Nasa ibang bansa ka. Hello po sa lahat ng mga OFW na sumusubaybay dito sa ating channel. Mga Filipinos around the world. Kahit nasang lugar ka. Yung mga dito sa Pilipinas, kahit doon ka nakatira sa sulok, kung saang sulok ng probinsya. Sa daming mga tao sa mundo, milyon-milyon, 100 millions of Filipinos and billions of people around the world, God is interested to know your name. Gusto ng Diyos makilala ka.
by name. Of course, kilala ka ng Diyos. Pero yung personal relationship, gusto ng Diyos na individual, ikaw mismo. Hindi yung random, ikaw mismo. Huwag mo na isipin ibang tao, ikaw mismo. Gusto ng Diyos ng relationship with you. He is not far away, He is near. Malapit siya sa iyo. And He is very personal. Kaya pag lumapit ka sa Diyos, personal din. Kaya nga po yung mga turo ng Biblia sa atin, sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo, pag nananalangin ka, sabihin mo sa Diyos, Ama naming nasa langit. Very personal. You call Him your Father in heaven. Yung pagiging tatay, personal na personal yun. Pero nung unang panahon, you don't call God your Father, no? That's very rare. Yung gumagawa lang nun, yung mga gusto mga abuso ng kapwa, kagaya ng mga hari na lolokohin niya yung mga tao. My father is God, no? Yung sun God, no? Yung araw na yan, Diyos yan, tatay ko yan, sumunod kayo sa akin. Something like that. Now tayo po, tinatawag natin yung Diyos na Father. That's a very personal, no? Pakikitungo niya sa atin bilang Ama. Perfectong Ama. Hindi yung masamang Ama, no? Perfect Father. So God is not distant but near and personal. Ang ating Panginoon Jesucristo inihayag din that God is not passive but active and relational. May nakarelasyon ka na ba na passive? Yung asawa mo ba sobrang passive? No, parang passive lang. Nalulungkot ka, nandiyan lang siya. Passive lang, no? Yung parang hindi active sa relationship, hindi proactive, parang sobrang dry, sobrang ang hirap kasama, parang ang bigat-bigat sa pakiramdam. Yung parang hindi masyadong gumagawa ng mga bagay para, manorish yung relationship. Yung husband mo ba sobrang passive, yung wife mo ba sobrang, ang hirap, di ba? Napakahirap ng ganong klaseng relationship. Dapat kasi pareho kayong active na dinedevelop yung relationship. Yung relationship, dinedevelop yan. Pag hindi mo dinedevelop yan, hindi yan kusang madedevelop. Kailangan talaga yan effort, energy, time. Hindi pwedeng ma-develop yan ng, hindi nilalagyan ng effort. So, yung Diyos natin, active. Active na makipagrelasyon sa atin. You can pray and talk to God right now. At diringgin ka ng Diyos. Nais ng Diyos ng relationship with you actively. Kaya nga sinugo niya si Jesus Christ, hindi pa ba active yun? Namatay pa doon sa krus ng Kalbaryo, hindi pa ba active yun? Naging passive ba yung Diyos nang nakita niya tayo na patungo sa landas ng kapahamakan? Hindi pa ba active no na Diyos na nagkataong tao, pinigilan para tayong tatalon sa bangin nang hindi natin alam. Para tayong blind, naka blindfolded, tapos naglalakbay patungo sa bangin. Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos na active, yung Diyos na nagkatawang tao, iniligtas tayo. Hindi pa ba active yon? Sobrang active ng Diyos. Kaya po sa relationship natin sa Lord, meron din talagang, kailangan mo rin mag-exert ng effort, no? You need to read the Bible. Of course, in-establish na ng Panginoon Jesucristo yung relationship natin. Wala na tayong idadagdag doon. But on our part, we have to know Him through the Word of God. It takes effort. It takes energy rin. Nakikilalanin mo yung Diyos. Lord, sino ka ba ayon sa iyong banal na kasulatan? Pangatlo po, God is gracious, loving, and sacrificial. Kung hindi nagkatawang tao ang Panginoon Jesucristo, hindi natin maunawaan na yung Diyos gracious, mapagbiyaya, loving, mapagmahal, at pangatlo, sacrificial. Yung relationship, hindi magwo-work yan pag walang sacrifice. Kaya nga nagwo-work yung relationship natin with God perfectly, 100%, hindi papalpak. Bakit? Kasi si Jesus yung nag-sacrifice Sacrificial yung pag-ibig ng ating Panginoon. Alam niyo yung it cost Him His own very Son, His own Son, one and only Son, just to have a relationship with us. Ganun yung Diyos. At inihayag niya yun sa pamagitan ng ating Panginoon Jesucristo nung namatay siya doon sa krus ng Kalbaryo. Mga kapatid, huwag natin isipin na yung relationship magwo-work yan pag walang sacrifice. Kahit sa husband and wife, no?
sa mga mag-asawa dito, kailangan talaga ng sacrifice. Pag walang sacrifice, walang mangyayari sa inyong relasyon. Hindi ma-develop yan, hindi ma-enhance, hindi ma-nourish. Kailangan talaga ng, mag-exert ka ng effort. Si Jesus, yung effort niya, hanggang dun sa krus ng Kalbaryo para magkaroon tayo ng tunay at ganap na relasyon sa Diyos. So, God is gracious, loving, and sacrificial. Now, bilang application po dito sa devotion natin na ito, gusto ko lang siyasatin natin ang ating mga sarili at tanungin ng 3 tanong na ito. Ask yourself the following. Number 1, am I still in love with God? Am I still in love with Jesus? Kasi meron talaga mga pagkakataon ng buhay natin bilang mga Kristiyano na talagang on fire tayo, burning, na talagang naglalagablab sa ating mga puso yung pag-ibig natin sa Panginoong Jesucristo. And every time we revisit the cross, talagang nag-uumapaw sa puso natin, Lord, thank you, you died for me. Thank you for doing that sacrifice for me. Nag-uumapaw tayo sa pasasalamat na gusto nating paglingkuran ng Panginoon. Pero minsan nawawala yung fire na yun napapalitan ng yelo, nalalamig, nagiging cold tayo. So magandang siyasatin natin ang ating mga sarili. Am I still in love with God? No question about God's love Mahal tayo ng Diyos. No question about that. Pero yung question sa sarili natin, am I still in love? Kinikilig pa ba ako sa Panginoon, no? Am I still, sabi ng Biblia, this is the greatest commandment. Love the Lord your God. That's the greatest commandment. Ngayon ba yun pa rin yung nasa puso mo o may iba ka ng mahal? Ginosting mo na si Lord. Ginosting mo na si Lord. By the way, yung tanong natin sa devotion natin na ito ay nabiktima ka na ba ng ghosting? Yung mga tao, para sa mga, may edad na, yung ghosting po, lengguwahe ng mga kabataan yan na, dating nagpaparamdam, ay, tama ba? Ghosting, yung biglang naging multo, naglaho na, no? Dating mahal na mahal ka, iniibig ka, tapos iniwan ka na, no? Naging multo na. Yun yung ghosting. Yun, Diyos, hindi tayo ghosting. Ever. Hindi tayo iiwan. Hindi tayo pababayaan. Hindi tayo tatalikuran. Never kang ghosting ng Diyos. Kung nabiktima ka ng ghosting sa ibang tao, sa Diyos, hindi kayo ghosting ng Diyos. Hindi kayo iwan ng Diyos. Yung Diyos natin, consistent sa kanyang pagmamahal. Kaya ang tanong nasa sa atin talaga Am I still in love with God? Pangalawa, am I still committed to pleasing Him? Yung commitment ko ba ay pasayahin ang Diyos, magbigay ng ngiti sa mukha ng Panginoong Jesucristo? Kasi lahat ng ginagawa natin ay, nagbibigay ng kaluguran sa Kanya. Am I still committed to pleasing Him? Siyasatin natin ang ating mga sarili kung yung pagising natin ngayong umaga, ang gusto natin gawin, Lord, I want to please you. Gusto ko sa lahat ng gagawin ko ngayong araw, magbigay sa iyo ng kaligayahan. Lahat ng gagawin ko ngayong araw, mabuti para sa iyo. Pangatlo, am I still passionate? Is it still burning in my heart to serve you? Am I still passionate about serving Jesus? Gusto pa ba na nating naglilingkod sa Panginoon o hindi na? O yung iba sa atin naglilingkod sa Panginoon pero wala na yung passion. O yung iba naman sa atin ay hindi na naglilingkod dahil wala na talagang passion at all. So mga kapatid, tanungin natin ang ating mga sarili ng mga katanungang ito. Siyasatin natin ang ating mga sarili. At kung sakali man na nawala na yung passion natin, hindi na tayo in love, we have to repent, no? We have to tell God, Lord, I'm sorry. I'm sorry. Ayokong kalimutan yung first love ko. Kayo yung first love ko. I want to go back to you. Para pa sa ating discussion, how does knowing Jesus enable you to relate with God? Paanong nakaka-relate ka sa Diyos because of Jesus? And without Jesus, you cannot really relate with God, no? Pag-usapan natin to sa ating mga discussion groups, and as usual, meron tayong alternative questions. What have you learned from this devotion? Anong natutunan mo sa devotion na ito? At paano mo ito may apply sa iyong buhay? Samahan niyo po ako sa panalangin. Father, thank you for making yourself known through your Son. The perfect image of who you are. When my understanding feels limited or unclear,
Help me look to Jesus and see your heart, your compassion, and your holiness. Teach me to follow His example and reflect His character in my choices, words, and relationships. Draw my heart closer as I grow in knowing Him more deeply each day. May His life shape mine in every way. I entrust myself to you. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po kay Tita Cora na partner natin para sa devotion natin na ito. Maraming salamat po sa inyong suporta. At kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you mga kapatid. See you po tomorrow sa ating daily devotions.